Suspetsahan natin dito ay karnaping. Dahil nga ang unang transaksyon ay tungkol sa bentahan ng kotse at itong mga biktimang ito ay natagpuan na lamang na patay. Karnaping may or may not be the case talaga. Importante talaga dito is the solution on who killed these people and what were the motives behind. Pero dahil mataas ang bilang ng mga krimen na may kaugnayan sa karnaping at carjacking, may mahigpit na bilin muli ang PNP. Dapat daw lagi nag-iingat sa mga panahong ito dahil iba't iba ang modus o style daw ang ginagamit ng mga kriminal. Kapag binangga ka sa mga alanganing lugar at oras, huwag daw basta-basta hihinto lalo na kung delikado ang lugar. Pag magbibenta naman ng sasakyan, siguraduhin may sapat daw na dokumento ang bibili. Mahalagang hingan daw ito ng ID. Importante ring na background check na ang kliyente. Huwag din basta-basta nakikipagkita kung hindi kilala ang buyer o ang seller man. Huwag ibibigay ang address sa bahay kung kani-kanino. Pag-aralan ang kilos ng mga kausap. Kung po pwedeng picture through cellphone, etc. Kunyari may kasamang bata, yung prospective buyer, at iiwanan yung bata para po i-test drive yung sasakyan. Yung pala, yung bata ay binayaran lamang, tapos ay iniiwanan, kunyari siya ay anak nung bumibili, yung pala hindi. Dinidiscourage din ng mga otoridad ang pagkakaroon ng test drive sa mga nasa negosyong buy and sell ng mga sasakyan. Kung hindi naman daw may iwasan, mas mainam na sa loob lang ng compound o sa malapit lang na lugar ito gawin. Siguraduhin din daw na isa lang ang kasama sa loob ng sasakyan, pero pinakamainam pa rin daw kung sa car dealer na lang ipagkatiwala ang mga sasakyang ibibenta. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Bukod kay Emerson Lozano, isa pang lalaking nagbabuy and sell din ng mga sasakyan ang nawawala ngayon. Yan po ay matapos magpa-road test ng kanyang ibinebentang sasakyan. Nakatutok si Julio Segovia. Bumababa talaga ako. Kaya bit ko lang siya talaga palagi. Rosario ang nagpapalakas sa loob ni Grace. Matapos maglaho ang 30 anyos niyang asawang si Venson nitong Huwebes. 3 dekada nang nasa negosyo ng car trading ang pamilya ni Venson. Hindi naman masamang tao yung asawa ko para pabayaan kami ng Diyos eh. Kaya malakas yung namin na buhay siya. And na umaasa kami na makakabalik siya ng buhay. Kwento ng houseboy ng pamilya Evangelista. Alas 4 ng hapon ng Huwebes nang may dumating na buyer sa shop nila. Siya pa raw ang nagbukas ng gate ng shop. Astang mayaman daw ang lalaking buyer. Maputi siya na mataba, na 5'8", 5'9" yung taas. Tapos nakasalamin kaya hindi ko nakita yung mukha eh. Yung hawakan ng bag, yung pambabae. Dito nakasukbit Nakaganyan, hawak-hawak niyang ganyan. Naka-high heels pa, tas bakla nakabre. May kasama pa raw na mekaniko ang buyer na nasa pagitan daw ng 5'3" hanggang 5'5" ang taas. Agad daw niyang tinawag ang among si Venson pagdating ng dalawa. Tinawaran pa nga raw ng buyer ang 2009 model Toyota Land Cruiser na planong bilhin. Magkano ba to? Sabi niya, 3-4, sabi nga ni Benson. Tapos sabi niya, pwede yan 3M na lang. Kasi pang re-regalo ko lang pang birthday sa February. Sabi niya gano'n. Tapos, maya-maya, tinignan nilang dalawa ulit yung loob. Si Venson daw ang nagmaneho ng charcoal gray na Land Cruiser na may plakang NAI 316 para sa test drive. Katabi niyang mekaniko at nasa likod naman ng dalawa ang buyer. Kwento ng mga saksi, may sumusunod na Pajerong kulay berde sa Land Cruiser. Nakatatlong ikot pa raw ang Land Cruiser nang bigla na lang tumigil sa kanto. Di kalayuan sa shop nila. Tumigil din ang Pajero at may bumabang tao mula sa loob nito. Pinasok daw nito ang driver's seat ni Venson at nagkaroon ng konting komosyon. Sa huli, natangay pa rin ang Land Cruiser kasama si Venson. Huling nakita si Venson suot ang black t-shirt, camouflage shorts at nakatsinelas. 5'10" ang taas ni Venson, mahaba ang buhok, may tattoo sa kamay, braso at binti. Dad, hindi ka man namin naririnig ngayon. Pero alam ko, sana magkaroon ng way na marinig mo ko. Mahal na mahal ka namin, huwag kang bibigay. Antayin ka lang namin, dito lang kami. Talagang antayin ka namin, Dad. Hindi ka nagpaalam sa akin, kaya antayin lang kita. Dito lang ako, huwag kang bibigay. Tinututukan na ng PNP ang kaso. Pero tinitignan nga natin lahat ng parallelism na lahat ng cases. Baka ganito nga rin talaga ang modus operandi o hindi. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Gumising naman ang mga Pinoy sa mas mahal ng tasty at pandesal kaninang umaga.
hindi na napigilan ang dagdag presyo dahil daw sa tumataas sa presyo ng harina na pangunahing sangkap ng tinapay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Paboritong almusal ni Ninfa Tablate at kanyang mga anak ang mura't masustansyang tinapay. Pero ang abot kayang kasalo sa agahan, sumabay na rin sa pagmahal ng mga bilihin. Masakit din sa budget. Kasi nga tumaas na naman yung tinapay. Ang Pinoy Tasting na para sa masa, 2 piso na ang itinaas. Piso naman ang dagdag presyo ng ilang piling brand loaf bread, habang 50 sentimos ang sakada 10 pandesal. Ayon sa Phil Baking, mas malaki pa dapat ang dagdag presyo sa Pinoy Tasty. Pero wala pa raw silang planong ipasa ito sa mga mamimili sa ngayon. Wala sa ngayon unless there are some unforeseen price spikes, no? Of the other ingredients, no? Sa kwenta ng Phil Baking, sa kada 40 pesos na itataas sa presyo ng sako ng harina, katumbas ng pisong dagdag sa loaf bread. Ayon sa Philippine Association of Flour Millers o PAFMIL, anumang araw ngayong linggo, asahan na raw ang pagtaas ng presyo. Sa mga susunod na araw ay maasahan na natin na magtataas ng presyo ang mga flour mills. Yung iba ay mauuna, iba ay mahuhuli, at iba-iba ang mga presyo nila. Ito ay dahilan sa pagtaas ng presyo sa world market. No? June 2010 nagsimulang umakyat ang presyo ng trigo dahil sa humihigpit na supply. Pahirapan palalo ang supply ng masalanta ng tagtuyot ang Russia na pinakamalaking exporter ng trigo. Ang pagbaha sa Queensland, Australia ay nakasira ng mga taniman ng trigo, bagay na muli na naman magpapahigpit ng supply na maaari magdulot muli ng pagtataas ng presyo ng harina. Ayon pa sa PAFMIL, kahit pirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang executive order na magtatanggal ng tarif sa trigo mula sa kasalukuyang 3%, hindi nito mapipigilan ang pagsipa ng presyo ng harina. Mas matindi pa ang epekto ng mataas na presyo ng sangkap sa mga maliliit na panaderya. I-adjust mo ng bahagya lang. Kung baga, magdadagdag ka lang ng piso o paliliitan mo ng bahagya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Karagdagang maiinit na balita ay ihahatid sa atin ngayon ni Mark Salazar. Mark! Maraming salamat, Mel. Para mabawasan ang mga aksidente sa daan, isang driving program tungkol sa ligtas at maayos sa pagmamaneho ang libreng ibinibigay ng TESDA. Yan ang tinutukan ni Mark Zambrano. Iba't ibang aksidente na sa kalsada ang nasaksihan ng bus driver na si Constancio Ranido sa araw-araw niyang pagpasada. Ilang taon na kasi siyang nagtatrabaho bilang tsuper at operator sa isang kilalang kumpanya ng bus. Kaya ay kinatuwa niya at ng iba pang kapwa driver na sumali sa SEED o Safe Economical and Environment Friendly Driving Program ng TESDA. Pagkakataon daw ito na madagdagan ang kanilang kaalaman. Maganda naman yung purpose dahil malaking maitutulong tulad namin sa bus company na maiwasan yung mga sakuna na naganap at madagdagan yung kaalaman namin bilang bus company official. May turo namin yung ibibigay nila mga input sa amin doon sa mga drivers, conductors namin ng mga bumibiyahe. Ayon sa DOTC, dalawang sanhi sa halos 90% ng mga aksidente ng bus sa buong bansa mula 2005 hanggang 2009, driver error at equipment defect. Kaya ayon sa DOTC, pagdating ng 2013, obligado na ang mga driver ng bus na magkaroon ng certification mula sa TESDA bago makabiyahe. Layunin ng hakbang na ito ng DOTC, LTFRB at TESDA na bigyan ng NC3 certification ang halos 50,000 bus driver para masiguradong sapat ang kanilang kakayahan na magmaneho ng pampasaherong bus. Itinuturo natin dito, no, hindi lamang yung knowledge and skills, but the attitude na pag ikaw ang may hawak ng manibela, napaka-importanting alam mo yung responsibility na meron kang dala at meron kang buhay na hawak. Hindi lamang yung nakasakay, kundi yung publiko sa iyong paligid. Sa January 22, isasagawa naman ng actual assessment sa ilang bus terminal sa Manila, Alabang at Pasay. Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nakausap ng GMA News ang babaeng sinasabing ginahasa rin umano sa loob ng istasyon ng Manila Police District. Bukod sa ginang na itinago sa pangalang Vanessa na nagreklamo na ng panggagahasa laban sa isang pulis Maynila, si John Consulta, Naka-Alerto 24 Exclusive. Sa sinumpaang salaysay ni Vanessa, lumalabas na isa lang siya
sa 3 binitbit sa presinto ni PO3 Antonio Bautista noong madaling araw ng December 31, 2000.